Kung bago ka pa lang dito, ang channel na to ay dedicated sa pagbibigay ng kompleto at updated na information tungkol sa ETF. Kabilang na dito ang mga requirements, schools, tuition fees, admission process, degree programs, at iba pang mga gabay na makakatulong sa iyong ETF journey. Kaya kung isa ka sa mga nangangarap na magkaroon ng college degree gamit ang iyong work experience, siguradong marami kang matututunan sa video na to. At sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-importanteng topic sa ETF. At ito ay ang lahat ng mga ETF requirements. Dahil halos araw-araw ay may natatanggap akong message na katulad nito. Sir, ano po ba talaga ang requirement sa ETF? Kailangan po ba talaga ng TOR? Paano kung wala na akong diploma? Paano kung matagal na akong nag-drop sa college? Paano kung OFW ako? Paano kung business owner ako? Paano kung nawala na ang certificate of employment ko? So kung isa ka sa mga nagtatanong ng mga to, wag mong i-skip ang video na to dahil iisa-isahin natin ang halos lahat ng documents na kadalasang hinihingi ng mga ETF schools. Pero gusto kong linawin agad ang isang napakahalagang bagay na hindi po pare-pareho ang requirements ng lahat ng ETF schools. May mga requirements na halos lahat ng schools ay hinihingi. Mayroon ding additional requirements depende sa school, sa degree program, at maging sa work experience ng applicant. Kaya ang video na to ay magsisilbing complete guide para magkaroon ka ng idea kung ano ang mga dapat mong ihanda bago ka mag-apply. So bago natin isa-isahin ang bawat document, gusto ko munang sagutin ang tanong na to. Bakit ba napakaraming requirements sa ETF? Hindi ba pwedeng certificate of employment lang? Guys, tandaan natin na ang ETF ay hindi ordinary college admission. Hindi rin po ito katulad ng regular na enrollment. Sa regular college kasi, magsisimula ka sa first year at aaralin mo pa lamang ang iba't ibang subjects. Pero sa ETF, iba ang sistema. Dito kasi, kinikilala ng school ang mga natutunan mo sa loob ng maraming taon na pagtatrabaho. Sa madaling salita, ang work experience mo ang magiging basehan kung qualified ka bang bigyan ng college degree. Kaya kailangan ng school ng sapat na ebidensya. At ang mga ebidensyang iyon ay ang mga iba't ibang requirements na pag-uusapan natin ngayon. So hindi po nila hinihingi ang mga requirements na to para pahirapan ka. Hinihingi po nila ito upang masigurado na ang degree na ibibigay sa iyo ay karapat-dapat at naaayon sa standards ng Commission on Higher Education. Ngayon naman po, magkaroon muna tayo ng overview sa mga documents na kadalasang hinihingi ng maraming ETF schools. At ito po ay ang mga sumusunod. Transcript of Records or TOR, college diploma kung nakapagtapos ka po ng ibang degree or may natapos na units, high school diploma or senior high school diploma, certificate of employment, detailed job description, resume or curriculum vitae, training certificates, TESDA certificates, seminar certificates, awards at recognitions, performance evaluations, portfolio kung applicable, PSA birth certificate, marriage certificate kung married ka, government issued IDs, application forms, 2x2 or passport size ID picture, recommendation letter, community service certificate, at marami pang iba depende sa school. So maaari pa silang humingi ng ibang supporting documents. Kaya huwag kayong magulat kung mas marami ang requirements ng isang school kumpara po sa iba. Dahil normal lang po iyon. So, kailan ba dapat simulang ihanda ang mga requirements? So, isa po ito sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming applicants. Ang iniisip po kasi nila na kapag nakapag-decide na akong mag-apply, saka lang ako mag-aasikaso ng mga requirements. Guys, wag niyo pong gawin iyon. Kasi po, sa totoo lang, may mga documents na kaya mong makuha sa loob lang ng isang araw. Pero meron din pong mga documents na inaabot ng ilang linggo o minsan naman ay ilang buwan pa. So halimbawa na lamang may mga applicants na mahigit 20 taon nang huminto sa pag-aaral. So kapag kailangan na nila ng kanilang transcript of records, saka pa lang nila ito hahanapin. Minsan kasi yung mga schools na pinag-aralan natin nagsasara na. So possible na yung mga records natin ay nailipat na. O kaya naman ay kailangan pang dumaan sa iba't ibang proseso bago makuha ang documents. So ganito rin po sa certificate of employment. May ilan po sa atin na 5 or 6 na kumpanya na ang napasukan. So kung hihintayin mo pang mag-apply bago mo kunin ang lahat ng COE mo, malamang ay matatagalan ng application mo. So ang payo ko po sa inyo, kung sigurado ka ng balang araw ay mag-apply ka sa ETF, simulan mo ng unti-untiing tipunin ang lahat ng mga documents mo. So mas mabuti ng handa kaysa magmadali kapag malapit na ang application period.
Alam nyo ba guys kung ano yung pinakamadalas na natatanggap kong messages? Sir, matagal na po akong nagtatrabaho. Sir, 20 years na po akong OFW. Sir, 15 years na po akong supervisor. Pero kapag tinanong ko, nasa na ba ang certificate of employment mo? Ang sagot, wala po. Kapag tinanong mo ulit, may training certificates ka na ba? Wala rin po. May detailed job description ka na ba? Wala rin po. Hindi sapat na alam mo lang sa sarili mo na marami ka ng experience. Kailangan mo rin itong patunayan. At iyan po ang layunin ng mga requirements. Hindi sapat ang kwento, hindi sapat ang memorya, hindi sapat ang pagsasabing matagal ka nang nagtatrabaho. Kailangan may mga documents na sosuporta sa lahat ng claims mo. Kaya sa video na to, iisa-isahin natin ang bawat requirements. Ipapaliwanag ko kung ano ito, bakit ito hinihingi, saan ito kinukuha, ano ang dapat gawin kung wala ka nito. At magbibigay din ako ng mga practical tips para maging madali ang paghanda ng iyong ETIAP application. Kaya siguraduhin mong tapusin mo ang video na to dahil baka ang tanong mo ngayon ay masasagot sa mga susunod nating pag-uusapan. So, simulan natin sa pinakaunang requirement. At ito ay ang Transcript of Records or mas kilala bilang TOR. So, ano ba ang Transcript of Records? So, ang Transcript of Records po o mas kilala bilang TOR ay ang official record ng lahat ng subjects na natapos mo sa college. So, dito makikita ang lahat ng subjects na na-enroll mo, ang mga grades mo, at ilang units ang natapos mo, at kung saang paaralan ka din nag-aral. So, ngayon, kung itatanong mo, bakit kailangan pa ng TOR? Hindi naman ako babalik sa regular college. So, ang sagot po dyan, kailangan po ng TOR dahil isa po ito sa mga pangunahing basehan ng school upang malaman ang iyong educational background. Hindi lang po kasi experience ang tinitignan ng ETIAP. Kasama rin po sa evaluation ang educational attainment mo. So, halimbawa na lamang po, kung nakapag-college ka na dati at nakatapos ka ng ilang units, kailangan makita po iyon ng evaluator or ng assessor. Bakit po? Dahil maaaring may mga subjects ka nang natapos noon na hindi mo na kailangang ulitin ngayon. Bukod pa roon, ginagamit din ito ng school upang makita ang iyong kabuuan ng educational history. Ito, isa pang question na lagi kong natatanggap. Sir, 1 semester lang po ang natapos ko. Kailangan pa rin po ba ng TOR? Ang sagot po ay yes. Kahit isang semester lang ang natapos mo or kahit isang taon lang yan or kahit 2 subjects man lang yan na naipasa mo, kung nakapag-enroll ka sa college, malaki ang possibility na hihingan ka pa rin ng transcript of records dahil record pa rin yan ng naging pag-aaral mo. So, paano naman kung 2 or 3 school ang napasukan mo? Halimbawa na lamang, first year ka sa school A, pagkatapos ay lumipat ka sa school B, at pagkatapos ay tumigil ka. Anong TOR ang isasubmit ko? So, sa maraming pagkakataon, maaaring kailanganin mong kunin ang records mo mula sa bawat paaralang pinasukan mo dahil bawat school ay may record ng naging academic history mo. Kaya wag kang magtaka kung hingan ka ng records mula sa higit sa isang school. So, paano naman kung matagal na akong huminto? Guys, wag kayong kabahan kasi normal lang iyon sa ETIAP. Marami sa mga applicants ay matagal nang nagtatrabaho, may 10 taon na, may 20 taon na, may 30 taon pa nga. So, hindi ibig sabihin na matagal ka nang huminto ay wala ka ng records. Karaniwan, naka-archive lamang ito sa mga schools na pinasukan mo. Kaya kailangan mo pa rin makipag-ugnayan sa registrar ng dati mong paaralan. Paano naman kung nagsara ng school? So, ito medyo complicated na situation. May mga private schools na nagsasara talaga. So, kapag nangyari po ito, wag agad po tayo mawalan ng pag-asa. Kadalasan po kasi, ang mga school records ay inililipat lamang sa ibang institution o kaya naman ay nasa custody na ng CHED, ng DepEd, or depende pa rin sa level ng pinag-aralan mo. Kaya ang unang hakbang ay alamin mo kung saan nailipat ang records. So, kung hindi mo alam, maaari ka magtanong sa CHED Regional Office o di kaya naman sa registrar ng dating mong school kung mayroon pang contact information. So, gaano naman katagal kumuha ng TOR? So, depende po ito sa school. May mga schools kasi na 1 araw lang, may iba na 3 hanggang 5 working days. So, mailan ding umaabot ng 2 or 3 linggo. Kaya wag mong hintayin ang application period bago ka kumuha. So, mas maagang maasikaso, mas mabuti. Sunod naman ay ang college diploma. Ngayon, may nagtatanong, Sir, bakit kailangan pa ng diploma kung meron ng TOR? So, magkaiba po kasi ang purpose
nakatapos ng dalawang documents. Ang TOR po ay nagpapakita ng academic records mo. Samantalang ang diploma naman ay nagpapatunay na natapos mo ang isang educational program. So kung graduate ka ng associate degree or ng bachelor's degree, malamang hihingan ka ng diploma. Ngayon, paano naman kung hindi ka naman graduate? So simple lang po. Kung wala kang natapos na college degree, natural lang na wala kang college diploma. So hindi po ito magiging problema. Ang importante po ay maging tapat ka sa iyong educational background. Huwag kang gagawa ng diploma, huwag kang bibili ng fake na diploma, at huwag ka ring magpapagawa ng peking educational records. Tandaan po natin na napakahigpit po ng verification process ng maraming schools. So mas mabuti nang kulang ang documents natin kaysa naman peke ang ipapasa nating mga documents. Next naman po ay ang high school diploma or senior high school diploma. So isa rin po ito sa mga karaniwang requirements. So kung ang natapos mo ay sa old curriculum, maaring high school diploma ang hingin sa'yo. So kung K-12 graduate ka naman, maaring senior high school diploma ang kailangan. May nagtatanong din nito, Sir, nawala po ang diploma ko. So paano gagawin mo? Huwag po kayong mag-alala. Maaari kang humingi ng certified copy or replacement mula sa dati mong paaralan. So may proseso lamang pong kailangan sundin. At gaya ng sinabi ko kanina, mas mabuti nang asikasuhin ito ng maaga para kapag mag-a-apply ka na, ready na. Next naman ay Certificate of Graduation. So hindi po lahat ng schools ay humihingi nito. Pero may mga ilang ETF schools na tumatanggap muna ng Certificate of Graduation habang hinihintay pa ang diploma. So lalo na kung bagong graduate pa lang ang applicant. So kung ito ang hinihingi ng school, siguraduhin official ang document at galing mismo sa registrar. Next naman po ay ang honorable dismissal or ang transfer of credentials. So isa rin po ito sa mga requirements na madalas ikalito ng applicants. So ano nga ba ang honorable dismissal? So ito po ay isang official document na nagpapatunay na maayos kang umalis sa dati mong school at wala kang disciplinary case. Karaniwan itong kailangan kapag lilipat ka ng school. Ngayon, ang tanong, kailangan ba talaga ito sa ETF? Ang sagot po ay depende sa school. So may mga ETF schools na hinihingi po ito at mayroon ding ibang schools na hindi rin po ito kailangan. Kaya siguraduhin po munang itanong sa school kung requirement po ba ito. So paano naman kung matagal na akong huminto? So kung hindi mo na matandaan kung nakuha mo na ang honorable dismissal mo noon, huwag kang manghula. So ang gawin mo, makipag-ugnayan ka sa registrar ng dati mong school. So sila lamang ang makakapagsabi kung available pa ang document or kung ano ang proseso para makakuha nito. So napansin nyo ba guys, na halos lahat ng educational documents ay nanggagaling sa registrar ng inyong dating paaralan? Kaya kung balak ninyo talagang mag-ETF ngayong taon or sa susunod na taon, isa ito sa mga dapat nyong unahin or dapat nyong asikasuhin. Dahil sa totoo lamang po, mas maraming applications ang nadidelay hindi dahil sa mahirap ang evaluation, kundi dahil kulang or matagal makuha ang school records. At sayang naman po kung handa ka na sa lahat pero ang application mo ay maaantala lamang dahil sa isang dokumento na pwede mo sanang naasikaso ng mas maaga. So dumako naman po tayo sa pinakamahalagang requirements sa ETF. So sa lahat po ng documents na napag-usapan po natin kanina, masasabi kong ito po ang pinaka-importante. Bakit? Dahil ang ETF ay nakabatay sa work experience. At paano mapapatunayan ng school ang work experience mo? So sa pamamagitan po ng mga employment documents na isasubmit mo. At ang pinakauna po rito ay ang Certificate of Employment or ang COE. So lahat po ng ETF schools ay humihingi po ng Certificate of Employment. So ito ang isa sa pinakamahalagang ebidensya na nagpapatunay na tunay kang nagtrabaho sa isang kumpanya or organization. So pero gusto kong linawin ang isang bagay. Maraming applicants ang iniisip na sapat na ang ordinary COE lamang. So sa ibang pagkakataon, yes, pero sa ETF, mas maganda kung detalyado ang iyong Certificate of Employment. So ano ang dapat makita sa isang magandang COE? Una po, dapat nakalagay ang pangalan ng kumpanya. Pangalawa, dapat nakalagay ang iyong buong pangalan. Pangatlo, dapat malinaw po ang iyong job title. Pang-apat, dapat po nakalagay ang eksaktong petsa kung kailan ka nagsimula at kung kailan ka natapos. Kung employed ka pa rin, dapat ang nakalagay ay present. At mas maganda kung may summary ng iyong job responsibilities. So bakit mahalaga ang job responsibilities? Dahil hindi sapat na makita lamang ng evaluator na halimbawa ay sales associate ang position mo. So baka kasi magkaiba ang ginagawa ng dalawang sales associate. Halimbawa na lamang, may sales associate na puro customer assistance lang ang ginagawa. Samantalang ang isa naman ay humahawak ng inventory, cashiering, merchandising, at staff
staff training. So, pareho ang job title. Pero, magkaiba ang level ng competencies. Kaya napakahalaga talaga ng job description or ng DFR. So, paano naman kung walang job description ng COE? So, ito ang isa sa pinakamadalas na itanong. Sir, ang COE ko po ay pangalan lang ng kumpanya, position, at employment dates lang ang nakalagay. So, normal lang po iyon. Kasi po, maraming company ang ganyan lang talaga ang format. Kung ganoon po ang sitwasyon nyo, wag po kayong mag-alala dahil may mga schools na humihingi ng hiwalay na detailed job description. At ito po ang susunod nating pag-uusapan tungkol sa detailed job description. Kasi po, sa totoo lang, ito po ang isa sa mga documents na pinakamalaki ang naitutulong sa evaluator or assessor. Bakit po? Dahil dito po nila makikita kung ano talaga ang ginagawa mo sa trabaho mo. Hindi lang kung ano ang nakasulat sa iyong ID or sa position. Halimbawa na lamang po, kung ang nakalagay sa COE mo ay admin assistant. So, napakalawak po ng ibig sabihin yan. Pero kapag may detailed job description ka na nagsasabing ikaw ay responsible for preparing reports, managing office records, coordinating meetings, handling purchasing requests, communicating with suppliers, preparing payroll documents, at iba pa, mas magiging malinaw sa evaluator ang competencies na meron ka. At mas madali nilang mai-align ang work experience mo sa tamang degree program na dapat mong kunin. So, paano naman po gumawa ng detailed job description? So, simple lamang po. Kung mayroon po nito ang HR nyo, humingi po kayo ng official copy. Pero kung wala naman, maaari kang gumawa ng draft at ipa-review or ipa-certify sa immediate supervisor or HR. Depende po sa policy ng company ninyo. Ang mahalaga, totoo po ang lahat ng nakalagay. Huwag mong dagdagan ang responsibilities na hindi mo naman talaga ginagawa. Kasi tandaan po natin na posibleng magkaroon ng verification ang school. Ang next naman po ay ang resume or curriculum vitae or CV. So ito rin ang isa sa mga documents na halos lahat ng schools ay hinihingi. Actually, hindi po halos. Lahat po ng schools hinihingi po ito. Pero gusto kong sabihin sa inyo na marami pong applicants ang gumagawa ng resume para lang makapag-apply ng trabaho. Pero hindi nila alam na iba ang purpose ng resume sa ETIAP. Sa ETIAP po, ang resume mo ay hindi para makahanap ng employer. Ito po ay para maipakita ang kabuuan ng iyong professional journey. Kaya huwag kang matakot kung umabot ng 2, 3, or hanggang 5 pages ang resume mo. Lalo na kung marami kang work experience. So ano ba dapat ang laman ng resume? So eto po, personal information, educational background, employment history, trainings, seminars, TESDA certifications, professional licenses, kung mayroon, awards, recognitions, volunteer work kung relevant, organizations, skills, languages, at iba pang achievements. So, mas kompleto, mas maganda. Isa pang pagkakamali ng mga applicants, alam nyo kung ano? Maraming applicants ang hindi inilalagay ang mga dati nilang trabaho. Ang iniisip kasi nila, sir, hindi naman related. Guys, hayaan nyo po ang evaluator or assessor ang magdesisyon kung relevant ba ito or hindi. So, mas mabuti po na isama mo ang lahat ng work experience mo. Minsan kasi, may mga competencies kang nakuha sa dati mong trabaho na makakatulong pala sa evaluation. Halimbawa na lamang, nagtrabaho ka dati bilang cashier, pagkatapos ay naging inventory clerk, at ngayon ay store supervisor ka na. Kapag pinagsama-sama mo ang experiences na yan, mas makikita ang progression ng iyong career at mas magiging malakas ang application mo. So, paano naman kung OFW ka? So, isa rin ito sa pinakamadalas na itanong. Sir, OFW po ako. Paano kung nasa ibang bansa ang employer ko? So, kung OFW ka, maaari ka pa rin humingi ng Certificate of Employment mula sa employer mo. So, kung nasa abroad ka pa, mas mabuting humingi ka na ngayon habang employed ka pa. Mas madali kasi itong makuha habang active employee ka. Kung nasa Pilipinas ka na at sarado na ang kumpanya o mahirap nang kontakin ang employer, subukan mong humanap ng iba pang supporting documents. Halimbawa na lamang, employment contract, payslips, company ID, government employment records kung available, performance evaluations, at iba pang official documents na magpapatunay ng iyong employment. So, paano naman kung self-employed or negosyante? So, ito rin ang tanong ng maraming mga entrepreneurs. Sir, wala po akong employer, sarili ko pong negosyo. So, wala pong problema dyan. So, sa halip na Certificate of Employment, maaaring humingi ang school ng mga business documents. Halimbawa na lamang, business permit, DTI registration, SEC registration kung corporation, mayor's permit, BIR registration, official receipts, photos ng
ng business, at iba pang documents na magpapatunay na active ang iyong negosyo. Sa madaling salita, hindi hadlang ang pagiging self-employed. Kailangan mo lamang maipakita ang tamang ebidensya. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga requirements na madalas makalimutan ng mga applicants. Kapag tinanong ko ang mga gusto mag-ETF kung ano ang mga requirements na alam nila, kadalasan nilang sagot ay TOR, COE, resume. Pero kapag tinanong ko naman kung may training certificate sila, madalas na sagot, meron pero hindi po nila naisama. So guys, isa yan sa pinakamalaking pagkakamali ng mga applicants. Dahil ang ETF ay hindi lang tumitingin sa tagal ng iyong trabaho. Tinitignan din nito kung paano mo pinaghusay ang iyong sarili sa loob ng maraming taon. At dito po pumapasok ang ating susunod na requirements. So ito po ay ang training certificates. So ano po ba ang training certificates? So ito po ang mga certificates na natanggap mo matapos kang dumalo sa iba't ibang trainings na may kaugnayan sa iyong trabaho or profesyon. Halimbawa na lamang po, nag-training ka tungkol sa customer service, leadership, occupational safety and health, food safety, first aid, computer skills, accounting software, machine operation, project management, supervisory skills, communication skills, at marami pang iba. So lahat ng ito ay maaaring makatulong sa iyong application. So bakit nga ba mahalaga ang training certificates? Dahil ipinapakita po nito na hindi ka lamang nagtatrabaho. Patuloy ka rin pong natututo. Halimbawa na lamang, parehong 10 taon ang experience ng dalawang applicants. Pero ang isa ay may 20 iba't ibang trainings. Samantalang ang isa naman ay wala ni isa. So sino ang tingin ninyo ang mas malakas ang application? So malamang yung mas maraming ebidensya ng continuous learning. So next naman po ay ang TESDA certificates. So ito ang isa sa pinakamahalagang certificates para sa maraming applicants. Lalo na kung ang iyong trabaho ay more on technical or skills based. Halimbawa na lamang ikaw ay welder, caregiver, cook, automotive mechanic, electrician, plumber, housekeeping, bread and pastry production, driving, computer system servicing, bookkeeping, visual graphic design, contact center services, healthcare services, at marami pang iba. So kung mayroon kang NC2, NC3, NC4, so isama mo yung mga yan. So kung meron ka rin Certificate of Competency or yung COC, isama mo rin po. So wag mong isipin na dahil work experience ang basihan ng ETF ay hindi na mahalaga ang TESDA certificates. So sa katunayan po, malaking dagdag ito sa iyong application. Next naman po ay ang seminar certificates. So may pagkakaiba ba ang training at seminar? Ang sagot po ay oo. So karaniwan ang seminar ay mas maikli. Maaring kalahating araw, isang araw, o 2 araw. Samantalang ang training ay kadalasang mas mahaba at may practical application. Pero sa ETF, pareho po silang mahalaga. Lalo na kung related sa iyong trabaho. Halimbawa na lamang, financial literacy seminar, fire safety seminar, mental health awareness, gender and development, leadership seminar, teaching strategies, customer service excellence, digital marketing, artificial intelligence, cybersecurity awareness, at marami pang iba. So kung may mga certificates ka nito, huwag mong itago sa drawer. Isama mo sa application mo para makadagdag din sa points mo. Next naman po ay online courses. So ngayong uso na ang online learning, maraming nagtatanong, Sir, pwede po bang isama ang certificates mula sa online courses? Ang sagot po ay, depende po sa school. Pero sa pangkalahatan, kung ang online courses ay galing sa isang kilalang learning platform or legitimate training provider at may kaugnayan sa iyong trabaho, makabubuting isama mo pa rin ito. Halimbawa na lamang, mga online courses tungkol sa leadership, business management, Microsoft Excel, project management, digital marketing, data analytics, customer service, human resource management, bookkeeping, English communication, computer skills, artificial intelligence, at iba pa. Hindi man ito ang pangunahing basehan ng evaluation, ipinapakita nito na patuloy kang nag-aaral at nagde-develop ng iyong skills. Next naman po ay ang awards at recognitions. So isa rin po ito sa mga documents na madalas na nakakaligtaan. Halimbawa na lamang po, Employee of the Month, Employee of the Year, Best Trainer, Best Sales Performer, Perfect Attendance Award, Outstanding Employee,
Leadership Award, Top Performer, Service Award, Customer Service Excellence Award, Safety Award. So, kung mayroon kang mga ganitong recognition mula sa company mo, isama mo. Bakit? Dahil ipinapakita nito na kinilala ng employer ang kalidad ng iyong trabaho. So, hindi ito requirement sa lahat ng schools, pero malaking plus points po ito. Next naman po ay ang performance evaluations. So, ito ay isa sa mga pinakamagandang supporting documents kung meron ka. So, ito ang mga performance appraisal or evaluation na ginagawa ng company mo kada 6 na buwan or kada taon. So, makikita rito kung paano ka nire-rate ng iyong supervisor. So, kung mataas ang iyong ratings, malaking ebidensya ito ng iyong competencies. Ngayon naman, pag-usapan po natin ang portfolio. So, ano nga po ba ang portfolio? So, ito ay collection ng mga sample ng iyong mga trabaho. So, hindi po ito required sa lahat ng applicants. Pero sa ilang degree programs, napakalaki po ng naitutulong nito. Halimbawa na lamang, kung ikaw ay isang teacher, maaari mong isama ang iyong lesson plans, teaching materials, certificates, photos ng classroom activities, recognition mula sa school. So kung ikaw naman ay graphic designer, isama mo ang mga sample designs mo katulad na lamang ng logos, posters, social media graphics, branding projects, at kung virtual assistant ka, pwede mong isama ang mga reports na ginawa mo, dashboards, presentations, o iba pang outputs. Basta siguraduhin walang confidential information ng client. So kung ikaw naman ay photographer or videographer, maganda ring magpakita ng sample works. Kung trainer ka naman, pwede mong ilagay ang training modules, presentations, photos ng training sessions, at certificates bilang resource speaker. Ang layunin ng portfolio ay hindi para ipakita na magaling ka lang. Layunin nitong patunayan na mayroon kang actual outputs na bunga ng iyong work experience. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang mga personal documents na karaniwang hinihingi ng mga ATF schools. So, hindi man sila ang pangunahing basehan ng evaluation, mahalaga pa rin ang mga dokumentong ito dahil ginagamit sila upang ma-verify ang iyong identity at personal records. So, ang una po rito ay ang PSA birth certificate. So, isa po ito sa pinaka-basic requirements. So, dito rin po malalaman kung talagang Pilipino ka po. At dito rin po verify ang buong pangalan mo, araw ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan, at iba pang personal information. So, kung mayroon ka ng PSA birth certificate, siguraduhin malinaw po ang kopya. Kung wala pa, maaari kang kumuha sa PSA or Philippine Statistics Authority. Ngayon, may nagtatanong, Sir, pwede bang NSO birth certificate? So, sa maraming schools ngayon, mas hinihingi na ang PSA birth certificate dahil ito na po ang official format. Kaya kung NSO pa rin ang hawak mo at matagal mo na itong nakuha, mas mabuting mag-request ka na ng PSA copy. Next naman po ay ang marriage certificate. So, ito ay para lamang sa mga married applicants. So, bakit po ito hinihingi? Dahil kung ang apelyido mo ngayon ay iba na sa nakalagay sa iyong educational records or employment records, kailangang maipaliwanag ang pagbabago ng iyong surname. Halimbawa na lamang, ang diploma mo ay nakapangalan sa Maria Santos. Pero ngayon, ang gamit mo na ay Maria Cruz. So, natural lamang na hanapin ng school ang dokumentong magpapatunay ng pagbabago ng iyong apelyido. At dito, pumapasok ang PSA marriage certificate. So, kung hindi ka naman kasal, hindi mo na kailangang mag-submit nito. Next naman po ay ang government-issued IDs. So, isa rin ito sa mga karaniwang requirements. So, maaaring hilingin ng schools ang isa or higit pang valid IDs. Pero hindi po lahat ng schools nagre-require nito ha. So, meron lamang pong mga ibang schools na nire-require po ito at least 1 to 2 valid IDs. Halimbawa na lamang po ng passport, driver license, UMID, PhilSys National ID, PRC ID, Postal ID, Voters ID kung tinatanggapan ng school, Company ID bilang supporting documents. Ang layunin po nito ay ma-verify po ang iyong identity. Kaya siguraduhin po natin na valid pa ang iyong ID at malinaw ang photocopy or scan copy nito. Next naman po ay ang ID pictures. So isa po ito sa pinakamadaling requirement pero madalas pa rin nakakalimutan. So may mga schools na humihingi ng 2x2 picture, mayroon ding 1x1, may iba namang passport size, at minsan may specific background color pa. Halimbawa na lamang ng white background, blue background, o kaya naman ay may required attire pa. Kaya wag basta-basta magpa
magpaprint ng maraming ID pictures nang hindi muna tinitingnan ang requirements ng school. Ang next naman po ay ang application form. So ito po ang official application form ng ETIAP school. So dito mo ilalagay ang iyong personal information, educational background, employment history, degree program na gusto mong kunin, at iba pang information. So kailangan basahing mabuti ang bawat bahagi. Huwag magmadali sa pagsagot. I-double check po natin ang spelling ng pangalan natin, birth date, address, contact number, at email address. Po kasi na pagkakamali lamang ay maaari na magdulot ng delay sa processing ng application natin. So ang next naman po ay ang recommendation letter. So isa rin po ito sa hinihingi ng mga ilang ETIAP schools. So hindi po lahat ng schools ay hinihingi po ito. Okay? So ano nga ba ang recommendation letter? So ito po ay isang sulat mula sa isang taong nakakakilala sa iyong trabaho at kayang patunayan ang iyong kakayahan, character, at professionalism. Halimbawa na lamang, maaring manggaling ito sa immediate supervisor, manager, school principal kung teacher ka, company owner, department head, HR manager, o kaya naman iba pang mga taong may direktang kaalaman sa iyong trabaho. Ngayon, ang tanong, Sir, bakit kailangan pa ng recommendation letter kung may COE na? Magkaiba po kasi ang layunin ng dalawang documents. Ang Certificate of Employment ay nagpapatunay na nagtrabaho ka sa isang kumpanya. Samantalang ang recommendation letter ay nagbibigay ng mas personal at mas detalyadong paglalarawan tungkol sa iyong performance, work ethic, leadership, professionalism, at mga kakayahan. So malaking tulong ito para sa evaluator or assessor upang mas makilala ka bilang applicant. Pero gusto ko lang pong linawin na hindi po lahat ng ETIAP schools ay humihingi po ng recommendation letter. So kung wala ito sa checklist ng school na iyong a-applyan, hindi mo na kailangang gumawa pa nito. Ngunit kung mayroon ka na nito, maaari rin itong maging magandang supporting document. Next naman po ay ang Community Service Certificate. So may ilan ding schools na tumatanggap ng Community Service Certificate bilang supporting document. So ano nga ba ito? So ito ay certificate na nagpapatunay na ikaw ay lumahok sa mga volunteer activities or community service programs. Halimbawa na lamang sa barangay clean-up drive, tree planting activities, blood donation drives, relief operations, medical missions, feeding programs, disaster response activities, literacy programs, environmental projects, at iba pang volunteer work. Ngayon, kailangan pa ba talaga to? Ang sagot, sa karamihan ng ETIAP schools, hindi ito pangunahing requirements. Pero kung mayroon ka na nito, lalo na kung may kaugnayan sa degree program na kukunin mo o nagpapakita ng iyong leadership at community involvement, maaari pa rin itong maging dagdag supporting document. Halimbawa na lamang kung ikaw ay kukuha ng Bachelor of Science in Social Work. So malaking plus kung mayroon kang certificate sa community outreach or volunteer work. So kung Bachelor of Secondary Education naman ang target mong degree, makatutulong ang certificate na nagpapakita ng involvement mo sa educational programs or community teaching. Kung public administration naman o iba pang government-related programs, maganda ring maipakita ang iyong participation sa mga barangay o civic activities. So sa madaling salita, hindi ito ang dokumentong magpapasa or magpapabagsak sa iyong application. Pero kung mayroon ka nito, wag mo itong baliwalain. Isama mo ito bilang supporting document dahil ipinapakita nito na active ka hindi lamang sa iyong trabaho, kundi pati na rin sa paglilingkod sa community. So ayun po guys, yung mga usual requirements na hinihingi po ng mga ETIAP schools. So gusto ko lang ulitin ang isang napakahalagang paalala na hindi po pare-pareho ang requirements ng lahat ng ETIAP schools. So may mga schools na hihingi lamang ng basic documents, mayroon ding schools na mas marami ang requirements. Halimbawa na lamang, may school na hihingi ng portfolio, may iba naman ay hindi. May school na may interview, may school na may competency assessment, may school na may written reflection or narrative report, mayroon ding humihingi ng recommendation letter mula sa employer, at may ilan ding nagpapagawa ng presentation tungkol sa kanilang work experience. Kaya wag niyong ikumpara ang requirements ng isang school sa iba.
Ang pinakamahalaga ay sundin po natin ang checklist na ibibigay ng school kung saan po kayo mag-a-apply. So ngayon po, before ko po tapusin ang video na to, magbibigay lang po ako sa inyo ng isang practical na tip. So ang gawin nyo po, bumili po kayo ng isang long envelope. Mas maganda po kung may divider. Pagkatapos po ay paghiwa-hiwalayin ninyo ang inyong mga documents. Halimbawa po, educational documents, employment documents, training certificates, TESDA certificates, awards, portfolio, government IDs, personal documents. So kapag nakaayos po ang inyong files, hindi po kayo mahihirapang maghanap ng requirements. At kung sakaling may humingi ng additional requirements, mabilis nyo po itong maibibigay. Pero kung digital copies naman po ang hinihingi, gumawa po kayo ng folder sa inyong computer or Google Drive. So lagyan nyo po ng malinaw na pangalan ang bawat file. Halimbawa na lamang, PSA Birth Certificate.pdf, Certificate of Employment, ABC Company.pdf, TESDA NC2.pdf, Resume.pdf, Training Certificate Leadership.pdf. So napakalaking tulong po nito lalo na kung marami po kayong mga documents. And eto guys, last na lang bago nyo po tapusin ang video na to. So kung may isang bagay akong gusto ninyong tandaan pagkatapos ninyong panoorin to, eto po iyon. Ang ETF po ay hindi tungkol sa paramihan ng requirements, hindi rin po ito tungkol sa paramihan ng certificates, at lalong hindi po ito tungkol sa tagal ng trabaho. Ang tunay na layunin po ng ETF ay kilalanin ang lahat ng kaalaman, kasanayan, at karanasang natutunan natin sa loob ng maraming taon na pagtatrabaho. Ang mga requirements ay hindi po para pahirapan tayo. Ang mga ito ay nagsisilbing ebidensya na inyong mga natutunan. Kaya hanggat maaga pa, simulan na po nating ayusin ang ating mga documents. Gumawa po tayo ng malinaw na digital at printed copies. I-organize po ang ating mga records at kung may mga requirements pa na wala tayo, unti-unti na po natin itong asikasuhin. Dahil kapag dumating na ang application period, mas magiging madali na lang ang ating proseso. At tandaan po natin na hindi po kailangan maging perpekto ang ating application. Ang mahalaga lamang ay maging tapat, kompleto hanggat maaari at maayos ang pagkakaayos ng inyong mga dokumento. At kung mayroon pa po kayong mga tanong tungkol sa ETF requirements, i-comment nyo lang po yan sa baba at baka ang tanong ninyo ang maging susunod nating video. At kung nakatulong po sa inyo ang video na to, huwag nyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel, and then pakiclick na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating ETF videos. Maraming salamat po sa inyong panonood and goodbye!